So what's up guys? Konbanwa, Kyowa Nizeng Nijugonen Junigatsu Sanju Ichinichi des or December 31, 2025. So welcome 2026. Sana maging successful tayo next year at gabayan tayo ni Lord sa araw-araw. So bali pupunta nga kami ni Joshua ngayon sa kaibigan ko, si Ate Mariano Kikuchi. So residente yun dito sa Japan. Isang mabait nating tropa, kaya shoutout sa kanya. Bali doon nga tayo mag New Year at doon natin gaganapin ang isang malaking kasiyahan kasama yung ating mga kapwa Pinoy. So yun, mamaya update ko kayo. Matane! So guys, nung umaga nga ay nagluto na tayo ng pang mega noche natin dyan. De, joke lang. Lang kami, spaghetti lang kami tsaka pritong manok. Kasi requested din ni Joshua to eh. So kung makikita nyo nga, hindi natin apartment yan. Yan ay apartment ni Joshua at ni Evan. Nakidayo lang tayo, nakitulog, nakitambay. So bago pa mahuli ang lahat nga pala, mag-intro muna tayo. Ako nga pala si Joel, PATP dito sa Japan. So pinagbigyan nga natin yung hiling ni Joshua dyan na spaghetti at manok. At sabi ko nga sa kanya, panoorin niya ako para kahit paano matuto rin siya magluto, di ba? Lagi niya kasing sinasabi masarap daw ako magluto. Sabi ko hindi, marunong lang. Pero kaya mo rin to. Basta pag-aralan mo lang. Madali lang naman magluto, sabi ko sa kanya. Wala namang pinagkaiba dyan. Dahil lang yan sa mga pampalasa kaya sumasarap. Hindi dahil sa nagluluto. So bale itong pagluluto ng spaghetti ay natutunan ko lang din to sa tropa ko. Kaya shoutout kay Precious Ontar, yung asawa ng tropa ko na si Ata or Don Francisco Yanko. Yan mga tropa ko yan na taga Norton at saka taga Kalapanda, yan ba? Kalapakuan, basta yun. Yun nga, maalala ko yung nanay ni Precious kasi magaling magluto. So nanonood-nood lang ako noon. Tapos yun nga, ginaya ko. Pero hindi natin magagaya yung tunay na sarap nun siguro. Ano lang, kumbaga kakapanood ko, ayun nga, natutunan ko, sinubukan ko hanggang sa yun. Tuwing may celebration yan, nagluluto ako spaghetti kahit di ganun kasarap. So i-fast forward na nga natin guys at tapos na kami magluto niyan at kumain at pumunta na nga rin kami doon sa bahay ng kaibigan ko. At eto nga, pagkadating natin sinalubong tayo na ito ni Kingo Kikuchi. Yan pa yung anak ni Ate Mariano. So half Filipino nga siya at half Japanese, pero dito na siya lumaki kaya talagang Nihongo Joso yan. Kaya dudugo ang ilong mo pagkausap mo yan. So ayun, nagkantahan na nga kami at pakinggan nyo muna to. Bigyan kita mamaya ng isda sa kana. Pag-lapsong to. Ano yan? Islam dam. Okay guys, biyahe na tayo ng Kasmajingo. Ayun. Sama natin tropa natin si Joshua. Hey. Tsaka si Joey. Hey ka muna dyan, Kuya Joey. Hey! Driver natin si Kingo. So bali 11:30 nga ng gabi nung umalis kami rin sa bahay ni Ate Mariano Kikuchi at papunta nga kami dito sa Kasmajingo Shrine. No? Naglakad na lang kami kasi madami talagang kotse nakapark at wala talaga mapaparkingan dun sa may shrine. Bawal kasi ron kasi nga mahaba ang pila ron. Kaya yun, tara samahan nyo kami. So sa 3 minuto nga natin paglalakad at eto narating na natin ang entrance ng Kamisu Shrine. Pero ang bumungad sa atin, ayan po, napakahabang pila. Pero ang dami namang tindahan dito na pwede ka rin kumain muna siguro habang naghihintay at tumingin-tingin ka muna dyan na pwede bang mabili kung may bibilhin ka man. So konting kaalaman muna tayo guys.
Kashima Jingu Shrine is a historic and highly regarded Shinto shrine in Ibaraki Prefecture, dedicated to the deity of martial arts and national founding. It is known as a powerful power spot and is the head shrine of approximately 600 Kashima shrine across Japan. So bali halos kaparehas nga lang to nung Ikisu Shrine na una nating pinuntahan guys, pero ang pinagkaiba lang kasi nito, ito ang pinakasikat at ang pinakamalaking shrine dito sa Ibaraki, Japan. Tulad nga ng sabi ko dun sa una kong vlog, ang pagpupunta nga dito ay para sa pagdarasal, pagpapasalamat at paghihingi nila ng gabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Pagpasok mo nga sa parang mga templo dito guys ay maghahagis ka nga ng barya, papalakpak, magbabaw at magdarasal base sa mga gusto mong hilingin, ipagpasalamat at sa mga nakamit mo ngayong taon o sa darating pang taon. So ang pagsalubong nga ng New Year dito guys ay hindi kagaya ng Pilipinas na sobrang saya, maingay, marami salo-salo, may exchange gift. Dito po ay ibang-iba ang tradisyon nila. Example na lang guys yun sa pagkain. Sa atin dyan sa Pilipinas, maghahanda tayo, diba? Tapos maghihintay mag-alas 12 para kumain ng sabay-sabay. Tapos magsisindi ng fireworks, magpapaputok, tatalan-talan, diba? Ganyan sa atin. Dito naman po sa kanila, ito yung isa sa mga example. Marahil kung nandito ka sa Japan, alam mo yung soba at pamilyar ka na ron. O baka isa ka na rin sa nakakain nun. So yun nga yung kinakain nila bago magpalit ng taon. At sumisimbolo po yun sa paghaba ng buhay. Kumbaga sa atin merong pansit, diba? Yun naman sa kanila soba. Kakain ka nun para humaba daw ang buhay mo. Maging swerte ka pa sa susunod na taon. At isa na nga rin to yung pagpunta sa mga shrine para magpasalamat at humiling at malaman yung fortune nila this year. So yun gagawin nga natin yan dito. So yun tungkol nga dyan sa fortune guys. Merong isang lugar dito na parang templo din siya, tapos may mga papel doon, magbabayad ka ng 100 yen tapos bubunot ka ng parang magiging kapalaran mo this year. At yun, babasahin mo nga yun at itatali mo yun sa parang, hindi siya Christmas tree, parang langa. So mamaya nga guys, papakita ko sa inyo kung paano yung proseso nun. At syempre, meron tayong translator, may magbabasang Japanese kasi sila nga nakakabasa ng kanji, kasi kanji talaga yung nakasulat nun sa papel na yun. So pupunta nga muna tayo sa templo. Hindi naman bawal to sa mga ibang lahi o sa mga Gaikokojin kung tawagin dito sa Japan. Welcome po ang lahat na pumunta rito. Kaya nga makikita nyo napakarami talagang tao. Pero kahit na ganyan, sobrang organized pa rin. Wala kang makikitang gulo dyan o nagsisigawan, nagtutulakan kasi talagang nakapila ang lahat. So ito na nga yung tinutukoy ko guys na templo. Diyan nga tayo maghahagis ng barya at magdarasal, magpapasalamat o hihiling muli para sa susunod nating taon. So bali pinauna ko na nga si Joshua dyan. Total alam niya na rin naman yung gagawin. So yan, makikita nyo nga guys yung parang box sa harapan. Diyan yung hinahagis yung barya at yan ka magbabaw o magdarasal. At syempre sabi ko nga, tulad ng mga lagi mong pinapanalangin sa buhay, kung gusto mo talagang makamit yun, ay sasamahan mo nga ng galaw. Hindi pwede yung hiling ka lang ng hiling. Although ibibigay naman ni Lord sa'yo yung mga gusto mo sa buhay, pero kailangan gagampanan mo rin siya para may para mo lahat ng yun. So matapos nga natin magbigay galang, humiling at magpasalamat sa kanilang kami-sama or God dito sa Japan, atin naman titignan ng ating magiging kapalaran or fortune teller. Ganito nga yung gawain ng mga Japanese, no? So bali dun sa bandang kanan ay may kita mo may parang booth dun at dun nga nakalagay yung mga sulat. Magbabayad ka dyan ng 100 yen para sa isang sulat at puro kanji po yun, ha. So babasahin nga yan ng tropa natin na si Kingo at itatranslate naman ng tita natin para maintindihan natin kung ano ba talaga yung nakasulat dun sa magiging kapalaran natin this year. So tara guys, puntahan na natin at para masubukan din natin yan. So andyan nga may kita nyo, nakalagay 100 yen. Ayan yung mga sulat na sa loob, no? So kumuha na ako na para sa akin kasi nga nabayaran na rin naman yan. So bali nilibre nga nila ako. At yun, ipabasa na natin. フレンドはすぐにできない。 Hindi ka nga ba sa agad nagkakaroon ng girlfriend? Ah, O, itong taon na ito Ah. Kotoshi, itong ねえ、もし結婚したら pero, kung ikakasal ka daw, ikakasal ka daw, Ah. kung may time at mayroong pagkakataon,
で、願い事はすぐじゃないけどゆっくり叶うようになるって。 Yung mga pinapangarap mo daw, hindi daw basta-basta darating, pero dahan-dahan makakamta mo daw. あで、こう、あ、思い出したって、自分の思ったことはすぐに行動しなさい。 Halimbawa daw, may naisip ka kagad, o plano man, o balak. Ibig sabihin daw, gawin mo daw kaagad. Oo, gawin mo daw. Kung ano nasa isip mo, o plano mo, gawin mo daw kaagad. な Kung ano daw yung nasa loobin mo, nasa isip mo, plano mo, ganyan. 願い事、夢も Ah. 徐々に叶うよ。 Kasi ang mga pangarap mo daw, pataas ang pataas yan, lalakad daw. Lalakad daw yung pangarap mo, lalakad daw. いいね Kahit dahan-dahan lang lalakad. Parang kayo daw. はい、ありがとうござい Parang ano, ます。 magdanan. Ikaw saan ko rin? So matapos ngang mabasa ang ating mga kapalaran, ito ay base nga lang pala sa paniniwala mo, no? At yan nga ang kinagawian nila, isasabit mo yan dyan sa parang sampayan na yan or Christmas tree. At yan nga ay sumisimbolo ng isang paniniwala, kagaya lang din sa atin. So matapos nga yan guys, pauwi na rin tayo kasi designated lang talaga yung mga lugar na pwede mo puntahan dito dahil gabi na rin, at yun lang talaga yung pakay ng mga tao ngayong oras na to, ang makapagdasal, mapagpasalamat at malaman nga yung magiging kapalaran nila this 2026. At sa paglabas nga namin dito guys, sa sobrang dami ng pagkain na makikita mo, tas maamoy mo pa talaga yung pusit na iniihaw. Naku po, nakakagutom talaga. So nagkayayaan nga kaming kumain dyan, at meron silang nire-recommenda na masarap daw na pagkain. Parang hopya dyan sa atin, hopya munggo, parang ganun. Gusto nyo kumain? Tikman nyo ta? Sige po, hindi pa namin natikman. Oh, hindi pa nyo tikman. Para po sa Japan. Anong gusto nyo? Yung brown mame o siroy mame? Yung ano? Yung white lang po. White, ano, beans. Beans, white beans and brown beans. Black beans, white beans. White beans. Malaki, bag. So guys, pauwi na tayo at nagpunta tayo ng kabanyahe. Masarap daw to eh. Parang hopya munggo dyan sa atin. So ayun, pauwi na kami. Tapos na kaming nagpunta sa kami sama o Kasmajingo. Parang mga tag dito ng layay dasalan nila. So yun guys, Happy New Year. So fast forward nga guys, kinabukasan nagising tayo ng mga 11:30 na yata ng tanghali. Ito kasi nga natulog tayo 4 AM na rin ng umaga dahil nagkwentuhan pa kami at nag-food trip pa kami pagka uwi namin sa bahay nila. So yun nga, pagkagising hinandaan agad tayo ni Ate Mariano kay Kutsi. So yan nga siya guys, no. At ito yung bahay nila, napakaganda talaga ng bahay nila. At ang almusal natin for today, itlog at tsaka ham. So yun, napakasarap nga talaga niyan, no? Pero mo naman, pinatuloy na tayo rito, pinakain, pinasaya, iginala. Tapos ito, may almusal pa tayo bago umuwi. Kaya big shoutout talaga dito kay ate. Napakabait talaga na itong tao na to. At yan nga talaga ang pinaka-the best na ugali ng Pinoy. Ito yung magic pa kontra dito sa Japan. Pag meron ka nito, wala kang talo. Niinom to bago maglasing-lasing at kinabukasan wala kang hangover. Bili na kayo niyan. So guys, pauwi na kami. Tapos na kami nag-celebrate ng New Year. Masaya naman kahit walang galong paputok at fireworks. So yun, mamaya wait yung upload natin. Matane. So bali hanggang dito na nga lang guys, at sana nag-enjoy kayo sa panonood. So eto nga yung mga nakuha nating picture. Konti lang talaga siya kasi nagbibideo rin talaga tayo habang naggagala. Kaya yan lang yung mga nakuha natin na picture. Pero sobrang saya, sobrang sarap din ang experience natin dito sa unang taon natin sa Japan. At kung nais mo nga makarating dito, nandito ang ating agency at ang ating school, at nandito na rin ang mga taong kailangan mong hanapin para makapunta kayo dito sa Japan. Jikai made sayonara, soshigo, shicho, arigatou gozaimashita.